Ito yung totoong fake news. Galing mismo kay Sara. Ito, ano ba ito, mga kababayan? Yung issue na to, ito na. Ayon kay Sara Duterte, impeachment case at pag-aresto at pag-kidnap kay Digong, ang nasa likod daw dito ay si PBBM. Putang ina, impeachment case at pag-aresto kay Digong, ang nasa likod si PBBM. Ulitin ko ha, ang kaso po ni Digong sa The Hague, Netherlands, 2017 pa po yan. Hindi pa presidente si Marcos na kaso na yan. Tapos ang sisihin ni Sara, si PBBM. Tapos yung pagka-impeach niya ngayon or impeachment trial niya, si PBBM daw ang nasa likod. Alam mo, sa totoo lang, Sara, kung si PBBM ang nasa likod dito, hindi na sana dinaan sa trial yan. Diretso kang impeach kung nangingialam si Marcos. Ito ha, mga kababayan. Pakinggan ninyo, mga kababayan. Wait lang, may ads ha. Sa totoo lang kung nangingialam si PBBM dito, matagal lang na-impeach si Sara, sa totoo lang. Kasi magpa-special session to, ita-trial diretso to. Pakinggan nyo, ano to ha, JME News. Ma'am Dix, Rosie, Alex, salamat po. Paniwala ni Vice President Sara Duterte may kinalaman sa 2028 presidential elections ang paghahay ng impeachment case at pagpapaaresto sa kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinabi ng bise sa panayam sa Russian media na Russia Today, tinarget siya dahil sa umano ang frontrunner o nangunguna sa laban. Narinig ninyo? Yung pagpapa-impeach sa kanya ngayon at pag-aresto ng kanyang ama, ang nasa likod daw dito ay si Marcos. Kasi daw, pinapanatili daw ni Marcos ang kanyang kapangyarihan na hindi siya bababa sa pwesto. Kasi daw frontrunner daw si Sara sa 2028. Ambisyosa. Feeling entitled. Kala mo naman mananalo siya. Diyos ko! Laki daw ng mata ko, di ko makikita. Ikaw nga, laki ng ulo mo, wala ka utak eh. Laki ng mata ko, nakikita ko yung mali ni Sara. Kayo nga, laki ng ulo nyo. Hindi nyo alam kung ano yung tama at mali. Putang ina, pinalaki kayo ng pamilya ninyo, mga magulang ninyo. Yung mga magulang kasi ninyo, bobo. Kung ako magulang ninyo, dapat maglasunan kayo kanya-kanya. Continue. Nakatutok si Ivan Mayrina. Para kay Vice President Sara Duterte, ang pinagdaraanan daw ng kanyang pamilya ngayon may kinalaman sa eleksyon 2028. Sa panayam sa kanya ng Russian state-owned media na Russia Today, na sinungaling talaga, no? Sinabi ni Duterte na intensyon daw ni Pangulong Marcos sa panatilihin ng sarili o ang kanyang pamilya sa kapangyarihan. At intensyon daw ni Pangulong Marcos na panatilihin ang pangalan or ang pamilya sa kapangyarihan. Putang ina, Sara. Si Marcos, si BBM, siya lang ang presidente at ang anak niya ang congressman. Huwag mong idikit si Aimee. Bakit? Hindi Marcos yan, Duterte na yan. Dalawa lang sila. Si BBM, si Sandro. I-compare natin sa'yo. Vice President ka. Si Baste, Mayor. Yung pamangkin mo, Vice Mayor. Yung kapatid mo, Congressman. Apat kayo, di ba? Tapos sasabihin mo, panatilihin ni PBBM ang kanyang pangalan at iyang pamilya sa pwesto. Tandaan mo, Sara, abogada ka. Pero hindi mo alam na ang presidente isang beses lang. Pag natapos yan si PBBM dyan, anong sasabihin mong ipapanatili ang kanyang sarili sa pwesto? Pamilya niya sa pwesto. Hindi pa pwedeng tumakbo si Sandro pagka-presidente, Sara. Tanga. Pwede ka maging presidente kung 40 years old ka pataas. Tapos sasabihin mo, pinapanatili ni PBBM ang kanyang sarili at pamilya sa pwesto. Putang ina, pagkatapos itong 2028, wala na yan si Marcos. Presidente na yan. Isang beses lang maging presidente. Putang inang yan. Ang bubobo. Papaniwalaan na naman to ng mga DDS na tanga. dahil sa dawang frontrunner sa 2028 presidential elections, gusto daw nila alisin siya sa laban. Yan daw ang dahilan kaya siya ipina-impeach. Yan daw ang dahilan kaya siya ipina-impeach. Sara, kung yan pala ang dahilan kaya ka mai-impeach, edi sagutin mo kung saan mo dinala yung confidential fund at saan mo ginamit para matapos na at hindi ka matuluyang ma-impeach.
Nagtatago ka nga sa likod ng mga abogado mong 16 eh. Di ba? Kung yan pala ang kadahilanan, na i-impeach ka para hindi ka maging presidente sa 2028, bakit hindi mo sagutin, kung saan mo dinala at saan mo ginamit yung pera sa confidential fund? Di ba? Para hindi ka ma-impeach. Akala ko ba magaling ka't matapang ka? At si PBBM ang nasa likod ng pagpapa-impeach sa'yo. Eh di sagutin mo para hindi ka ma-impeach. Kasimple lang naman yan. 16 yung abogado mo, imposibleng hindi mo masagot. Ang tanong ngayon, kung wala kang kasalanan, bakit kailangan mong kumuha ng 16 ka abogado? Diba? Dahilan daw, kaya siya pina-impeach kasi gusto daw ni PBBM na matanggal si Sara. Ang tanong ngayon, sinong patatakbuhin ni PBBM? President sa 2028. Si Lisa, hindi naman yan papasok. Si Sandro, hindi pa rin pwede kasi bata pa. Alangan man patakbuhin ni PBBM si Imelda. Si Imelda, isang utot na lang, matitigi na. Diba? Mas matanda pa rin kay Digong yun. Putraging ina na yan. Kung yan pala ang dahilan kaya ka pina-impeach, hindi sagutin mo para maabsuelto ka. Tapos ang usapan. Ng bise, pati raw ang pagpapaaresto sa amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. May kinalaman dito. Sabi ng bise, iniisip daw nilang hihina siya kapag naikulong ang dating Pangulo dahil iisang pamilya sila. Tulong ng malakas. Sabi ng Vice Presidente, hihina daw ang mga Duterte pag naipakulong si Marcos. Putang ina, nakulong na nga si Duterte lahat-lahat. Ang kakapal pala ng mukha ninyo. Saan banda na humihina? Kayo. Nakulong na nga lahat-lahat si Digong. Ang kakapal pa rin ng mukha ninyo. Humihina ba kayo? Sa madaling salita, admitted na, aminado na. Nalagapak talaga kayo. Hindi naman kasi po pwede, Sara. Hindi po pwede na manatili kayong nasa taas kahit ang pangit nyo na. Ikaw, araw-arawin mo uminom ng Coke. Siyempre, magpapalit ka rin, royal din. Hindi pwede araw-araw Coke, Sara. Kung ikaw, tanungin kita, manatili ka na naman, puro na lang Duterte. Tignan nyo yung Davao. Puro kay Duterte dyan. Ilang henerasyon kayo mula kay Digong, kay Pulong, ikaw, kay Baste. 4 na kayo dyan pumalit na mayor. Dyan sa Davao, yung baha, nasugpo nyo ba? Di ba hindi? Kung ikaw taga Davao, hindi ka ba magsawa sa kanila? Magsasawa ka rin. Hindi lang nagsasalita yung nasa Davao kasi nasa power pa ang Duterte. Pag wala na sa power yung mga Duterte dyan sa Davao, tignan ninyo. Pagmumurahin at pagduduraan kayo. Ma'am Silina Satu, maraming salamat sa yung super sticker. Thank you so much. Diba? Araw-araw ka ba naman nag-cook? Mag-royal ka din. Pangit kay araw-araw cook. Try mo din mag-royal. Sagot ng palasyo. Dito, panglihis lang daw ang mga sinabi ni Duterte sa mga isyong kinakaharap niya. Nawawala po yung issue patungkol sa kanyang accountability tungkol sa confidential funds at iba't iba pang mga complaints na napapaloob sa articles of impeachment. Siguro po nais din po natin malaman ang katotohanan at wag lang pang pong magtago sa naratibo na siya yung frontrunner para sa 2028 presidential election. Ambisyosa din to si Sara. Porkit siya daw ang frontrunner sa 2028 presidential election, papatanggal daw siya. Sa tingin mo talaga, Sara, mananalo ka? Panalunin mo muna yung impeachment mo ngayon. Malayo pa yung 2028. Panalunin mo muna yan para manalo ka sa 2028. Kapag pinanalo mo yung impeachment na yan at hindi ka makonvict dyan, ibuboto kita. Tandaan mo yan. Ma'am Kim, maraming salamat sa yung super sticker. Thank you so much. Di ba? Napunta ka na ng 2028 presidential election, hindi mo pa nga napapanalo, yung impeachment complaint laban sa'yo. Pag ipanalo mo yan, iboto kita sa 2028. Lilipat ako ng presinto. Putang ina, hindi mo pa nga naipapanalo yung impeachment mo. Nag-2028 presidential election ka na. Diyos ko. Yan ang isipin ninyo mga DDS. Kapag si Sara dyan sa impeachment complaint hindi niya mapanalo, hindi na siya pwedeng pumasok sa anumang posisyon sa gobyerno.
Either makonvict siya, matanggalan siya ng power, at higit sa lahat, makukulong pa siya. Pag naipanalo niya yung impeachment na yan, ngayong August 4 ba? Automatic, magiging presidente siya. Kasi bakit? Maliliwanagan ang taong bayan. At napatunayan na tama talaga si Sara. Alam mo, yung mga nambababoy kay Sara, isa na ako, pag napatunayan niya na hindi totoo ang aligasyon sa impeachment na yan, isa ako sa mag-public apology. Isa ako sa bubuto sa kanya. Pero kung hindi niya maipanalo yan, lo. Wala kang respetong makukuha sa akin. Yun ang totoo. Continue. Hindi rin pinalampas sa Malacanang ang pagbatiko si VP Sara sa pangunguna ng Pangulo kahapon sa pagsira ng libu-libong kilo ng floating shabu. Trabaho ba ng presidente ang sirain ng ebidensya ng ano? Hindi yan trabaho ng... Trabaho ba daw ng presidente ang sisirain yung shabu or ebidensya? Bakit, Sara? Trabaho ba ng vice president ang lumilipad-lipad sa ibang bansa? Hindi ka naman ambassadress? Trabaho ba daw ni PBBM ang sirain yung ebidensya, yung shabu? Bakit, Sara? Nangihinayang ka ba kung ba't sinira? Yung tatay mo, ganyan din naman ginawa, Yun nga mga dati, yung mga kotse na smuggle, di ba? Pinagmamaso ng tatay mo, nandoon siya, pinapadurog niya sa pison, pinapasagasaan niya, dinurog niya yung mga smuggled na kotse na sports car. Baka nakalimutan mo, Sara. Nakakapanood kami, hindi pa kuulyanin. Yung tatay mo, di ba nandun din habang sinalaban yung marijuana at isang mga sako-sakong shabu na nakumpiskit ng krami noon? Ba nandun din naman yung tatay mo, tapos sabihin mo, photo ops. Tatay mo, nandun din. Bakit si PBBM ngayon, nagawa niyang nandyan, panuorin at sirain na walang namamatay. Samantalang yung tatay mo, ang daming patay. Yung shabu, hindi nga namin alam kung saan napunta. Nabalitaan na lang namin nung pag-upo ni PBBM, tinago ng mga pulis. Di ba? Doon sa pawn shop ni Mayo. Kita mo yung 600, 6 kilo na shabu na tinago sa pawn shop ng pagmamayari ng pulis. Buti pa nga ngayon, kung hindi dahil kay PBBM, hindi namin malaman na ilang taon ka na palang nagko-confi dyan, na kalahating milyon palagi, every year. Kung hindi dahil kay PBBM, hindi malaman ng taong bayan. Kung hindi dahil kay Pangulong Bongbong Marcos Jr., hindi malalaman ng taong bayan na every year pala mula nung mayor ka, ay meron kang tag 400 to 600 million confidential fund. Mula 2016 hanggang 2022, billion-billion ang confidential mo. Kung hindi dahil kay Marcos, hindi namin malalaman yan. Di ba? Bakit? Kung hindi dahil kay PBBM, hindi malalaman ng tao to. Tapos sabihin mo ngayon, dahil kay PBBM, na-i-impeach ka. Bakit? Kasi hindi nyo mahawakan si PBBM sa liig. Ito gusto nyo makita, mga kababayan? Napin ko lang Ito. Confidential. Sara Duterte 2016. Di ba? Ito tignan natin. Confidential fund ni Sara. 460 million a year. Rappler News yan. 460 million a year. Under Sara Duterte Davao Confidential Fund. Kung hindi dahil kay Pangulong Bongbong Marcos, hindi malaman ng taong bayan yan. Magkano ang confidential fund mo? Manila, Philippines, Davao City Government Annual Confidential Expenses ballooned from 144 million in 2016 to 460 million when Vice President Sara was the city mayor. Diyos mio, Marimar. Biruin mo yan? Ito pa. Hanapin pa natin ulit. Mga kababayan. Ito Gusto mong malaman at gustong makita ng taong bayan kung ilan? Ito. Sabi ng COA, 2016 audit report,
6 months as mayor. Pagkatapos ni Digong, 2020, tignan mo, Davao City had confidential fund about 144 million in 2016, 293 million in 2017, 420 million in 2018, 460 million 2019 to 2022 every year. Kaya kabuuhan 2.6 billion confidential fund. Di ba? Tapos sasabihin mo si PBBM dahilan kaya ka na-impeach. Sagutin mo yan kung saan mo dinala yung 2.6 billion na yan. Di ba? Huwag mong idahilan na dahil kay PBBM kaya ka pinapa-impeach at yung inaresto ang tatay mo. Yung tatay mo, kasalanan niya yan. May kasabihan nga tayo, hindi po problema ang gumawa ng tao. Tao po ang gumagawa ng problema. Kung ang tatay mo'y nakulong ngayon, deserve niya yan. Bakit? Inamin niya lahat, Sarah. Huwag mong linlangin ang tao. Huwag mong i-manipulate. Huwag mong itulad sa'yo ang tao. Alam ko naman na may mga supporter kayong bobo. Pero kami, huwag mong itulad sa supporter mo at sa'yo. Bakit? Ito, gusto mo ipakita ko? Kung paano inamin ng tatay mo? Kung paano inamin ng tatay mo? Duterte. Inamin. Pakinggan mo Pakinggan mo, Sarah. Eto. Wait lang ha, mga kababayan. Lakasan ko lang. Eto. Eto ha, mga kababayan. Wait lang, kasi parang... Dating Pangulong Duterte sa Sandamakmak ang mga inamin ni dating Pangulong Duterte sa pagdinig ng Quadcom. Inamin niyang may mga pinatay siya at meron daw talagang reward system sa drug war. Nagbabalik si Marian Enriquez. Sa bibig mismo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte nang galing, may mga pinatay siya noong mayor pa lang siya ng Davao City. Tapos sabihin mo, kasalanan ni PBBM yan, pagkakulong ng tatay mo? Di ba? Huwag mong linlangin ang tao, Sarah. Linlangin mong lelang mo. Lukuhin mong kapwa mo, bobo na DDS. Huwag kami. Di ba? Marami. Mga 6 o 7. In one drug den doon sa... paano kung 1,000 drug den yon? 6 to 7 every one den. Kung 1,000 den sila doon, i-times mo, 7,000 ang patay niya. 6 o 7 in every one den. Paano kung 1,000 read nila yon? 1,000 den. Di ba? Drug den. 7,000 ang napapatay niya. Davao City. 4 na Chinese. Pinatay ko talaga. Tapos sasabihin mo, kasalanan ni Marcos yan, kaya nahuli ang tatay mo. Kayo ba naman, Sarah, palit kayo sitwasyon ni Marcos? Kung si Marcos sabihing bangag ang tatay mo, kung si Marcos sabihing ipakutkot yung katawan ng tatay mo itapon sa West Philippine Sea, matatawa ka? Kung si Marcos yung nagsalita doon, meron tayong presidenteng bangag noon, bangag ngayon, bangag ang presidente natin. Kung si Marcos ang nagaganon, sa tingin nyo, buhay pa si Marcos ngayon? Tae. Puro kasi gasolinahan at basketball court ang nasa utak nyo, kaya kay ganyan. Di ba? Kung palitan natin sitwasyon, si Marcos ang nagsasalita noon sa rally-rally. Mautog-utog rally na yan, si Marcos ang nandun. Meron tayong presidenteng nakapintanil, butot balat na ngayon. Sa tingin nyo, si Marcos hindi nyo kundinahin? Baka sinugod nyo na yan sa Malacanang. Di ba? Salamat kayo, si Marcos di nagsasalita. Kayo, tudubira. Pag nanahimik si Marcos, si Lisa ang binabanatan ninyo. Ngayon, si Lisa, hindi naman sangkot sa gulo. Ano na naman ang ano ninyo? Si Marcos na naman. Palit lang yan Kung hindi si Lisa ang bibirahin nila, si BBM.
Pag hindi nila kaya si BBM, doon na naman kay Lisa. Katulad niyan, hindi nakasama si First Lady Lisa sa trip ni PBBM sa Amerika. Ang sabi nila, kaya hindi sumama doon kasi nga makukulong yan doon. Hindi nila alam na si First Lady Lisa may lakad sa Saudi, sa Arab country. Iba yung lakad ni First Lady, iba yung lakad ni PBBM. Gusto nyo, pakitaan ko kay listahan sa lakad ni First Lady? Kasabay din sa araw ng lakad ni PBBM. Ito mga kababayan, ito Makita ko sa inyo lakad ni First Lady Ito, working visit Luis Araneta Marcos, First Lady of the Republic of the Philippines, Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Day 1, Thursday, July 17, 2025, departure from Manila to Dubai. Day 2, Friday, July 18, arrival in Dubai, departure of Riyadh, Saudi Arabia, arrival in Riyadh, visit of OFW Servicio Fair, one-stop shop government service. Day 3, July 19, visit to Bahay Kalinga, shelter for babies and children. Visit to Bahay Kalinga, shelter for distressed women, OFW, and lunch with OFW leaders. Day 4, July 20, departure from Riyadh to Dubai, layover in Dubai, departure for Manila, and D5, arrival in Manila. Di ba? Yan ang listahan ng lipad ni Lisa. Iba din yung lipad ni Marcos doon sa Amerika. Tapos gagawa nyo na naman ng isyo. Kay Maharlika na naman kayo makikinig. Diyan, inggit na inggit ang mga hampas lupa, sabi ni Ma'am Lily Tonini. Huwag niyong punain yung mga biyahe ni PBBM at ni Lisa. Bakit? Si Digong kasi noon, hindi kasi makakagala sa iba't ibang bansa kasi bilang lang ang bansa na pwede niyang puntahan. Either China, Russia, Japan. Bakit? Nakaban kasi siya sa Europe at Amerika. Kaya bilang lang ang lugar na maiikutan ni Digong. Kaya si Sara ngayon, binawi lahat. Sa mga lugar na hindi naikot ni Digong, siya na lang nag-iikot. Di ba? Mga DDS, alam nyo na. Kaya si Digong, punang-puna kay PBBM nung unang upo na, gala daw dito, gala daw doon, lakwat siya dito, lakwat siya doon. Inggit kasi siya. Bakit? Kasi hindi man siya pwede pumunta ng Amerika at Europe kay blacklisted siya doon. Ikaw ba naman pagmumurahin mo yung Pope Francis? Ikaw ba naman burahin mo yung Diyos at yung American President? Sa tingin mo, makatungtong ka doon? Kaya hindi. Mga diplomat pa, mga European Union, pinapalayas niya. Kaya hindi siya makapunta doon. Sir Kent, meron po ba kayong video nung sinapak si Maharlika sa Beverly Hills? Hindi ko po alam yun, ma'am. Mamaya, pag tugunan natin ang pansin yan. Ito ba yun, Maharlika? Kahit sino pang politiko ang magpunta doon sa dahig, walang makapagpalaya kay Pangulong Duterte. Sabi ni Maharlika. Hindi Diyos ko, mga kababayan. Tapos ngayon sisihin nyo. Si BBM ang nasa likod ng pagpapakulong at pagpapa-impeach sa'yo. Ka-impeach ka naman kasi, Sara. At kakulong-kulong naman talaga ang tatay mo. Hindi mo na maitanggi yan, mangdamay ka pa ng taong matitino. Mangdamay ka pa ng taong nananahimik at puro trabaho. Wala ka nang ginawa sa bayan, nang damay ka pa. Kasalanan nyo. Huwag nyong idikit si Tarpulano. Kasalanan ni Tarpulana, huwag mo na idamay si Tarpulano. Nakita ka lang pero hindi siya kasali. Kayo ang gumawa, nanood lang si Marcos. Kaya yung dumi ninyo, winalis lang niya. Dadahilan mo pa kaya ka na-impeach dahil kay PBBM? Bakit? Tanungin kita, Sara, yun bang nang nag-file ng impeachment complaint? Si Marcos ba? Hindi ba sila Laila de Lima? Baka makalimutan mo, Sara, never si de Lima sumuporta kay Marcos. Sino bang nag-file ng impeachment complaint? Di ba yan yung mga pinag-initan ng tatay mo noon nung panahong siya ang presidente? Sino ang nag-file ng impeachment complaint? Yan yung mga pinag-iinitan ng tatay mo. Nakalimutan mo yung nag-file ng impeachment complaint sa'yo? Yan yung mga pinakulong ng tatay mo, minura ng tatay mo, sinabihang rebelde ng tatay mo. Sinabihang mga walang kwenta at lutang ng tatay mo. Sinabihan mo pang ang peke
Yan yung nagpapa-impeach sa'yo. Tapos dahilan mo si Marcos. Tae, color blue. Yeah. Akala siguro ni Sara hindi kami gising. Akala siguro ni Sara hindi kami marunong magbasa. Yang mga nag-file ng impeachment complaint sa'yo na 4 na complaint sa'yo, yan yung mga pinag-initan ng tatay mo nung panahong nasa pwesto pa yung tatay mo. Sabi nga ni Dilima, hindi palagi na ang tatay mo mamuno dyan. Bababa din yan after 6 years. Makakaganti din kami niyan. O, di ba? O, ayan ang ganti. 'Di ba? Kung ano yung tinanim ng tatay mo, yan yung inaani niya. Saan siya ngayon? Nasa kulungan, butot balat, o isang utot na lang, mamamatay na. Tapos pagbibintangan mo pang may gawa si PBBM? Tanga. Nagre-reflect lang sa inyo kung ano yung tinanim ninyo, yun din yung aanihin ninyo. Kung tumanim kayo ng kayabangan, aanihin nyo kasamaan. Yeah. Ito na, mga kababayan, yung sunod. Ano yung sunod?